So, okay. Tapos sa graduation, may cellphone na. Ito ang contract ni Yana. Ayan. May contract kami para kahit paano ay alam ang responsibility pagdating sa cellphone. Okay. Basahin natin yung ating ano. Ha? Okay. So, this is a parent-child mobile phone agreement. Wait lang. Okay? Okay, so this agreement is made between Daddy and Yana. Signed April 15, 2025. Makinig ka sa agreement natin. Okay, Section 1. General Rules of Use. Okay? Number 1. Dito ka, hindi ka nakikita sa camera. Dapat nakikita ka sa camera para may ebidensya. Number 1. I understand that owning a phone is a privilege, not a right. Alam mo ibig sabihin nun? Yeah. Pag sinabing privilege, Gets ko na. gets mo na. Sige, ha? So, ulitin ko pa rin. Pag sinabing privilege, yun ay binibigay lamang sa'yo kasi meron kang ginagawang tama. Pero hindi ito right o karapatan. Okay? Hindi siya karapatan na dahil ikaw ay bata at nabubuhay, etc., ay dapat may cellphone. So, hindi ganon. Okay? Unless ikaw ay may trabaho na at matanda na. So, next. I will use the phone responsibly and respectfully at all times. Use the phone responsibly. Okay? So, dapat responsible sa paggamit ng cellphone. And respectful at all times. Ano ibig sabihin ng respectful? Magalang. Okay. Sinasabihan ka talagi, ha, pag nag-message ka sa akin sa messenger, nakakalimutan mo magpo at opo. So, hindi dapat yon. Pag yan ay, hindi nagturo sa'yo na magsabi ng po at opo, yung cellphone na yan, dapat may hindi ka pwedeng mawala yan, ha? Okay. I will keep, number 3, I will keep the phone clean. Clean daw, safe, and in good condition. Yan, pansin ko lagi parang nanggigitata yung cellphone mo. Bago-bago pa lang. Ano naging... Nanggigitata, ang dumi. Parang lagi... ako, hindi ko mapigilan. Sige. So basta clean, safe, and in good condition. Pag sinabing clean, malinis. Pag sinabing safe, wag kung saan-saan ipinapatong. Lalo na pag nasa school. Tapos in good condition, dapat iniiwasan mong maupuan, masira, etc. Naintindihan mo? Kasi pag yan nasira, nawala, hindi ka na pwedeng umulit. Okay? 4, I agree to not use the phone to lie, cheat, bully, or harm others. I agree to not use the phone to lie. Not use the phone to lie. Kasi may kopya ka ba't tinignan mo itong copy ko? Hindi, bakit may agree not use to I agree. Ibig sabihin, pumapayag ka na yung cellphone mo ay hindi mo gagamitin sa pagsisinungaling. Paano? Anong paano? Ano yung gagamit sa pagsisinungaling? Halimbawa, tinatanong ka, sino ang... Halimbawa, tinatanong ka, sino ka chat mo, sino ka messenger mo, tapos nagsisinungaling ka, ginagamit mo na yung cellphone mo sa pagsisinungaling. Okay? Nagiging dahilan na yan kaya ka nagsisinungaling. So, hindi pwede yon. Nag-cheat. Ibig sabihin, halimbawa, may klase sa school, biglang hindi mo alam sagot, tapos magsi-cellphone ka ng patago. So, hindi ganun. Mambuli. Alam mo kung anong mambuli, ha? Sa mga post sa social media, sa Facebook, Instagram, o kung ano man ang mga account mo dyan, hindi ka pwede mambuli. Halimbawa, may nakita kang pangit, hindi mo gusto, tapos ibubuli mo. Hindi pwede yun, ha? Pag nakita ko yan. Or, harm others. Pag sinabing harm others, halimbawa, may kachat ka na kaklase mo, nag-aaway kayo. Ako yung binubuli. Okay? Sinasaktan mo sa pamamagitan ng salita, ng verbal abuse, etc. Hindi pwede yun. Okay? So, naintindihan mo yung 4, ha? Yun yung general rules natin sa paggamit. Ito, pangalawa. Section 2 tayo. Academic and home responsibilities. So, dito sa academic and home responsibilities, pag-usapan natin yung pag-aaral mo sa kayo responsibility mo sa bahay. Number 1, tinan mo.
I will not use my phone during study hours, class hours, or while doing homework unless given permission for educational purposes. Okay? So, gagamitin lang ang cellphone kasi kailangan siya sa pag-aaral. Halimbawa, magre-research ka, o kaya titingnan mo kung ano ang tamang pag-pronounce, anong tamang pagsulat, anong tamang spelling, mga ganon. Okay lang yun, walang problema doon. Kaya kailangan, alam mo kung ano yung, makinig naman muna dito. Nakikinig ako. Alam mo kung ano yung mga responsibility mo pagdating sa oras ng pag-aaral, ha? Gagamitin lang yung cellphone sa homework. Okay, number 2, I will complete all my assignments. Ayan ha, naka-block lahat yan ha. I will complete all my assignments, schoolwork, and study obligations before using the phone for leisure. Intindihan? Hindi sure. Leisure, yung halimbawa, ayan, katulad yan, maglalaro-laro ka lang, para maging masaya ka lang, yun yung leisure. Yung mga dull time lang, wala kang responsibility gagawin. Okay, yung para mag-enjoy ka lang, para alam, manood ka ng movie, or ng mga palabas sa Facebook or sa YouTube, yun, leisure, maglibang, ganyan, okay? So, again, ulitin ko ha, I will complete all assignments, schoolwork, and study obligations before using the phone for leisure. Okay? Number 3, I will continue to fulfill my household chores and responsibilities without delay or complaint. Naintindihan? Actually, itong number 3, hindi na to dapat tinasabi sa'yo. Alam mo na yan. Araw-araw na natin ginagawa yan. So, alam mo na yung household chores mo. Alam mo na kung ano yung mga responsibilities mo. Dapat hindi ka inuutusan. Pagkagising sa umaga, anong gagawin? Ang isang gaan. Maglilinis ng Ang gaan. higaan. Pagkagising sa umaga at kakain, anong gagawin? Maghahain. Maghahain. Pagkatapos kumain, Magliligpit. Alam ko na yun. hindi, gusto kong madinig. Para meron tayong ebidensya. Oh. Alam ko na yun. Ano nga yun? Magliligpit nga. Saka? Maghugas ng plato. Okay. So, alam na ha? O, section 3 tayo. Screen time and usage schedule. Tabado ng baba. Okay, screen time and usage schedule ha. Number 1. Ito, number 1. Phone use is limited to the following hours unless otherwise allowed. Oh, meron tayong time hours para sa cellphone. So, weekdays, ang pwede ka lang sa tingnan mo kung ano yung schedule mo ha. Sa weekdays, Ano yun yung 4 p.m. to 5 p.m. ang cellphone. Bakit? Kasi pagkagaling mo sa school ng 3 o'clock, dapat mag-aaral ka muna, magre-review, magbabasa ng konti. Saka ka pwede mag-cellphone. Okay? Tapos 5 p.m., stop. So, 5 p.m. to 8 p.m., gagawin ko ano mga dapat gawin. Mga checking ng mga kung kumpleto na ba yung mga assignment mo, etc. Si mami, maglaro, imbis na mag-cellphone. Naintindihan? So, merong 3 oras yon. So, pagdating ng 8 p.m. to 9 p.m., pwede ka na ulit mag-cellphone. Kaya ang schedule nung screen time mo sa cellphone ay 6 a.m. to 9 p.m. So, ibig sabihin, 6 a.m. siya magbubukas. Pagdating ng 9 p.m., magsasara ulit yan. Mag-automatic lock yan. So, except sa holidays. Ang holidays, pagbibigyan kita. Katulad ngayon, holiday ngayon, walang pasok, kaya pinagbibigyan kita. Okay? So, yan, weekdays yun. Ngayon naman sa weekends, sila mo yung weekends mo. So, 9 a.m. to 12 noon. Weekends yan ha, 9 a.m. to 12 noon. Bakit 9? Kasi yung 6 a.m. hanggang 9, tulong mo yun sa gawain sa bahay. Naintindihan? So, yung 9 hanggang 12, 3 hours yun. Ang haba nun. Pwede ka mag-cellphone. Weekends naman yun. Pagdating ng 12 noon, patay ang cellphone, hindi pwedeng hawakan, magpahinga, matulog, makipaglaro sa kapatid o kung ano pa man. Pagdating ng 4 p.m. to 6 p.m., pwede na ulit. 6 p.m., mag-aayos sa mga pinagkainan, etc. Pagdating ng 8 p.m. to 9 p.m., pwede ulit mag-cellphone. Naintindihan? Tandaan mo yan ha, si mami mo makikita yan. Ididikit natin yan dun sa para alam ni mami din kung ano oras yung schedule mo.
Okay, number 2. The phone must be surrendered at bedtime. Ayan, mami. Or by 9 p.m. every night. Alam niya, kahit hindi surrender ay hindi na nagana. Dahil nga Kasi nakalak. Okay, so matik, maganda na rin yon. So number 3, phone use during meals, family time, or church activities is not allowed. Nakuha mo? Ito, lagi natin itong problema. Kayo kaya yung nagsiselfone tuwing nakain, di ka mami? Eh, ako naman, may trabaho ako. Nanonood ng basketball. Hindi, basketball naman yun. Ako, alam ko na yung responsibility ko, nakalagay lang yan dyan. Pakunahan mo daw ang sarili mo bago ka. Sige, Lead by example. huwag ka na magpalusot. Patay ka. Okay, so sige, next. Hindi ba example ka dyan? O, sige, wala mag-cellphone ha pag kumakain, simula ngayon. Tama. O, sige, next. Section 4. Basahin section 4. Ikaw naman na magbasa. Sige nga. I will download. Kasi, hindi ko madinig. I will only download. Magda-download lang ako ng mga laro with parental permission. Okay, ng mga laro or games. Laro or apps. Kailangan sasabihin mo sa akin kung ano mga dina-download mo. Nakita ko, meron ka mga dina-download na Hilyo, na kung ano-ano dyan. Hall.io. Tanong niyo pa yung kay mama laro lang Hall.io. Oh, yun nga. Kaya dapat alam yan, ha? Kumakain lang yun ng mga... Okay, next page. Next page. May next page Number pa? 2. I understand that access to social media platform is not a right and must be monitored by my parent guardian. Okay? So, yung social media platform daw, yung Facebook, yung Messenger, lahat yan ha, ay hindi karapatan. Again, hindi yan karapatan. Yan ay privilege ulit. At ito ay dapat monitor ng iyong magulang. Ibig sabihin ng monitor, ano yon? Alam ko na yan. Okay, alam mo na ibig sabihin ng monitor ha. Dapat nakikita namin, alam namin. Number 3, I will never share personal information. Alam mo ba kung bakit importante yan, anak? Baka mahak. Baka mahak ang cellphone mo, ano pa? Pwedeng gamitin yung personal information mo ng masasamang tao. Baka mamaya mag-apply sila sa mga pautang tapos yung pangalan mong gamitin. Okay? So, dapat hindi mo i-share yung personal information mo ha sa cellphone. Lalo na yung mga hindi mo kakilala at o kaya bagong mga kakilala lang. Kahit sa mga kakilala, hindi dapat. Intindihan? Sige. I will never share personal information, photos, or location with strangers. Basahin mo yun. Or location with strangers. Intindihan mo ha, hindi nakikipag-usap sa mga strangers sa cellphone ha. Kahit may mag-message sa'yo, pag may nag-message sa'yo na hindi mo kakilala, dapat sabihin mo sa amin kagad. Malinaw? Sige. Section 5, respect and communication. Ito, yan na. Ang lagi natin pinag-aawayan. Number 1, I will answer calls and messages from my parent promptly. Oo nga din. Okay, alam mo na yon. Number 2, I will always speak respectfully in messages and conversations. Hindi ka nakikinig. Pakibasa yung number 2. I will always speak and respectfully. Ano? Sige, pakibasa ulit. Respectfully and... Inuuna mo yung ano eh. Messages. Inuuna mo na naman yung Speak cellphone eh. Nag-uusap tayo eh. Ha? Alam ko na naman yan. I will always speak respectfully in messages and conversations. Alam mo na, pero ngayon hindi mo rin ginagawa. Diba sabi ko sa'yo lagi, magpo at opo. Sa messenger ha, pag nag-uusap tayo, hindi ko nakikita yung po at opo mo ha. Magbibilang tayo doon ng mga mali mo doon ha. Pag tuloy ka na hindi marunong magpo at opo, sanction yan. Okay? Number 3, I will report any suspicious, harmful, or inappropriate messages I receive. Ano ibig sabihin nun yan ah? Hindi naman nakikinig. Alam ko na Naiinis naman kasi. naiinis na nga. Hindi naman kasi nakikinig. Pagkatapos natin nito, biglang wala kang natutunan na naman. Ano ibig sabihin nun? Number 3, I will report any suspicious, harmful, or inappropriate messages I receive. Alam ko na naman meaning yan. Hindi ko na ma-explain. Kailangan ma-explain. Ibig sabihin, sasabihin mo sa amin, pag merong mga nag-message sa'yo ng mga hindi magagandang salita sa cellphone, mga bastos, minessage ka na gusto kitang halikan, gusto kitang yakapin, na hindi mo makakilala, o kung sino man, ng mga nagbe-message ng basta-basta. Intindihan mo? So, kailangan alam namin yun, ha? Kahit sa mga kaklase mo lang. Okay? Malinaw?
Tinan mo mukha mo sa ano, oh. Ayaw, hindi halatang ano eh. Ay, alam ko na naman yan. Sige, next. Nasa na? Section 6. Discipline and consequences. Ito. May discipline and consequences tayo. Basahin mo. Number 6. I understand. Alam ko, if I violate any of the above rules. Ano yung above rules? Lahat ng nakasulat na mga binanggit ko, ha? Anong violation ng pwedeng, ano ang mga gagawin? Mga sanctions para sa disciplinary. Anong consequence? First bullet, basahin mo. Confiscate ang cellphone. My phone may be confiscated temporarily. So, pwedeng confiscate temporarily. Depende sa ginawang hindi tama. Second bullet. Second bullet. I may lose my privileges to surface internet access at screen time. I may lose privileges such as internet access, app access, or screen time. Last. Committed or serious violation may not result or long terms. Hindi naman naiintindihan ng binabasa eh. Hindi ko naman din maintindihan eh. Repeated. Basahin mo kasi na maayos, anak. Repeated or serious violations may result in long-term loss of phone privileges. Ibig sabihin, pag paulit-ulit mong ginagawa yung mga hindi tamang ginagawa, pwede yan magkaroon ng long-term loss of phone privileges. Naintindihan mo? Mahabang panahon. So, pag yan ay nakuha mo ito yung long-term loss of phone privileges, kapatid mong gagamit ang cellphone mo. Okay? So, section 7, last section. Mutual trust. Ikaw magbasa nun kasi mutual trust yun. Number 1, basahin mo. Maayos. Kaya na lang. Ikaw na, ma'am. Ayun, may. Go. Kaya na. Ikaw nga, basa mo yan. Ay, ano yan? Ikaw yan eh. Sige, go. My nanny mommy reserves the right to check my phone at any time for safety and accountability. Wala naintindihan eh. My daddy and mommy reserves the right to check my phone at any time for safety and accountability. So, may karapatan kami i-check yung cellphone mo, ha? My daddy and mommy promises to use fair judgment. May fair judgment naman eh. Okay? And explain concerns respectfully. So, papaliwanag namin sa'yo kung bakit yung tatanggalin o hindi. Kung meron ka mga consequences. Number 3, we will review this agreement regularly to adjust it based on age, maturity, and behavior. So again, yung mga privileges na yan, pwede yung humaba, pwedeng mabawasan. Pero pwedeng maging 24 hours. Basta pag-uusapan natin yan regularly. Depende sa kung ano yung mga pinapakita mong behavior. Katulad ngayon, nag-uusap tayo, naiirita ka na. Dami namang Di ba? Yan yung sinasabi ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, pag nagka-cellphone ka, hindi pwedeng, dapat yung cellphone magtuturo sa'yo ng magandang behavior. Kasi pag hindi magtuturo sa'yo ng magandang behavior, yan, wala mangyayari sa ating dalawa. Okay? So, ito, signature. By signing this agreement, we both acknowledge that we understand and accept all terms outlined above. Lahat daw na nakasulat doon, ina-accept natin. Mami, pengi nga akong ballpen mo. Pipirma kami na. Tapos ito, ididikit ko to dyan sa harapan. Para makikita mo. May schedule yan siya. Yan, sa mama mong bantay. Yan na, by signing this agreement, we both acknowledge that we understand and accept all terms outlined above. Okay, so parent, guardian. So, signature ko. Pipirmahan ko din yan sa'yo. Yan ay protection mo para at least kahit paano hindi ka basta-basta pagagalitan. Nakita mo pinagalitan kita, nalabag dyan sa natin, or kinuha ko yung cellphone mo na wala dito sa contract natin, pwede kang magreklamo. Ano ngayon? April 16, 2025. April 16. Lagyan ko dito ng date. April 16, 2025. Ikaw naman pipirma.
Pirmahe. Tapos lagyan ng date. Oh, gaganda ng pirma. Tignan mo na kung bukal sa kanya kalooban ng pinag-usapan. Oo nga pala. Sige, Baka pirma. baka Date, 16 ngayon. Ayan, katulad yan. Okay. So, tinatanong ni mama mo, bukal daw ba sa kalooban mo yung pinag-usapan natin? Sure ka? Naintindihan mo? Susundin mo? Anong Po. Opo. O, yan. May kopya ka. Okay, pakita natin ang pirma. Ayan, pirmado na niya. Sarili. Yan, pirmado. Okay. Okay lang sa akin O, kung kopya mo. O, yan.